So matapos ang umaga na makognayan namin ang halal na mayor ng Mauban o partikular dito sa lalawigan ng Quezon, ay pinilit namin alamin kung ano nga ba ang tamang figura. Sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang sinungaling sa kasalukuyang administrasyon ng pamahalang lokal ng Mauban. Ang 60,60,000 na tinutukoy ay 57 milyong piso. Ang 6,000 o sinasabing 60,000, paano makakapagbayad ng 600,000 ang isang munisipalidad kung wala nga bang talagang iniwang pondo na hindi namin pinalapas sa lede pa rin ang on the spot. Ano ang dahilan nagrarally kayo, Mang Remigio? Ay kasi nga po, yung sweldo namin noong 16 to 30 ay hindi binibigay ng munisipyo. Samantalang ngayon 9 na, July 9 na. Ay ang kontrata namin ay yung 16 to 30 and ang aming kontrata bilang casual. Yun lang po ang hinihingi namin, yung pinagtrabaho namin ng tapat, dapat naman suklihan nila ng sapat. Ang street cleaners na ngayon po, ang alam po namin ay bibigay yung sweldo namin ni Mayor Rex Bantayan. Sa ngayon po ay kanya pong pinipiit. At higit pa po sa lahat ay sumisigaw po ang mga kagaya ng Orbampor, ay marami pong estudyante na daycare worker. Ay bakit po siya pinipersonal? Na pati mga teacher na casual ay tatanggalin niya. Ay samantala po ay matagal na nagtitiis na nagsimula ng walang sahod. Ngayon lang po nagkaroon ng sweldo na kaunti pang halaga. Ay bakit po niya inaalis porque siya ang tumamang mayor? Yun lang po. Napakalaki po at napakabigat po ng mga problemang hinaharap noong unang araw ng inyong abang lingkod ay mo po bilang punong bayan. Ang lemesa po na dapat kong gamitin ay pinilitan na at may ekis pa, may tawad pang hiwa ang aking upuan. Ngunit higit sa lahat, ang iniwan pong pera sa kaban ng ating bayan nung ako po ay upo ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos, 60,000 piso ang pondo ng General Fund, 35,000 pesos ang pondo ng SEF. At lalong mas higit sa lahat, pagkakautang at mga bayaran ng 25 milyong piso ng ating pamahalaan. And I know, this is just the tip of the iceberg. Kasama na po dito ang mga sweldo ng mga teachers at mga laborers na hindi nakatanggap ng kanilang mga sweldo sa loob ng 2 buwan. 60,000 po ang iniwang pera ng dating mayor. Paano po kayo bibigyan ng sweldo? Ang mahigit na 1,000 aplikante na nag-aanap ng mga trabaho, subalit ang bakante lamang ay 200 lamang. Sinabayan pa po ito ng pagsasara at paghinto ng mga daycare centers sa ating mga barangay. Napakalaki at napakabigat po ng mga problemang hinaharap ng ating pamahalaan sa kasalukuyan. Ngunit, hinahanapan na natin ng solusyon ang bawat isa sa mga problemang ito. Hindi tayo mangingimik o matatakot na magsagawa ng mga masakit, mahirap at mabigat na hakbang upang malutas ang mga problemang ating hinaharap at haharapin pa. Sabi ng mayor nyo kanina, nagsalita siya na sabi ni Mayor Bantayan wala na raw pera eh. At, hindi ko naniniwala doon. ang pera daw ay nawawala kaya hindi masweldo kayo. Nung Biyernes pa dapat ibigay, hindi lang binigay sa amin. Yun ang pagkakaalam ko. Hindi ba? Mga ilang ngayong casual employee na hindi nakakasweldo? Kulang-kulang po baka po mga 500 na empleyado ng gobyerno na tinanggal ni Rex Bantayan. Mapunta na po tayo dun sa problemang kinakaharap ngayon dito ng ilan sa mga mamamayan nyo. Sinasabi ho nila itong mga casual employees na dati po ay nasa panahon pa ng pamunuan ni Mayor Llamas, nakapirma na rin daw at tapos na yung kanilang kontrata, pero hindi nyo pa binibigay yung kanilang panghuling sweldo, Mayor. Sa totoo lang, katulad na rin mo sa speech ko kanina, ang pondo ng bayan, ako mo po ay 60,000 pesos sa General Fund, 35,000 pesos sa SEF. Pagkatapos nun, ang babayarang ng bayan ng Mauban na tinambak sa akin cheque ay nagkakahalaga ng 29 million pesos na iniwan ng dating punong bayan. Paano natin sila mapapasweldo? Ako po naman ay 5 araw pa lang nakaupo. Siyempre pauunahin natin ay yung mga teacher
Sinabi ko nga rin kanina, pinapirma ko ng sweldo dahil po sila ay 2 buwang hindi sumesweldo. Samantala po itong ating mga casual employees ay 5 araw po lamang na hindi sila sumesweldo. Paano po naman, kailangan ko pa rin ng kanilang clearance para po mapasweldo. Marami pong nawala dito sa loob ng munisipyo. Katulad po ng sinabi ko, ni isang bond paper ay wala po akong natanggap dito sa loob ng opisina. So in the meantime, habang hinahanap po yung pera, wala ba kayong temporary solution para yung pong mga taong yon ay mapasweldo para hindi naman po lumabas na sila ay dahil sa tauhan sila ng dating mayor, mamamayan din po sila ng Mauban, hindi po ba? Katulad na sinabi ko sa aking panalita, lahat ng problema ay nahanapan natin ng bawat solusyon. Ano ho nangyari sa napag-usapan niyo ni Mayor? Doon po sa napag-usapan namin sa loob, pinaliliwanag namin yung sa parte namin, yung side namin. Ang aming hinihiling ay maibigay sa amin yung aming terminal play plus yung mga sweldo na dapat naming makuha. Pero ang sinasabi nga niya, wala daw pera. Pero sa pagkakaalam namin, bago gawin yung aming mga cheque, ay alam namin na yun ay merong katapat na budget at merong katapat na appropriation yun. Ibig sabihin, merong cash available kasi hindi naman gagawa ang tresurero nang walang katapat yan. Ngayon, ang isang kanya sinasabi ay magki-clearance sa kanya ng panibago. Pero at the time, bago kami bumaba, nung nakaraan, noong June 29, alam namin na kami ay nakapag-clearance na. Sa madaling sabi, wala hong nangyari sa pag-uusap niyo ni Mayor. Umabot kayo ng mahigit 15 minuto nag-uusap doon, wala na. Pero wala pong nangyari doon. Tulad nga po, pinagitan, kukuha kami ng panibagong clearance. Pero bilang kami, sabi nga tumate yung isa sa mga kasama, amin mo nang kakausapin kung sila ipapayag kumuha ng bagong clearance. Pero bago kami pumunta rito, ang napagkaisahan, hindi kukuha ng clearance dahil mayroon na kaming kinuhang clearance.